Hello guys. Today is January 18. Yan. So time check natin is 4:40. So andito na tayo sa labas ng building ng pinagtatrabaho ng amo natin. So nag-text siya kanina na punta na daw ako sa trabaho niya. So andito na tayo. Nag-miss call na ako. So pag nag-miss call ako sa kanya, alam na 'yon. Automatic na 'yon na alam niya na andito na ako. So maya-maya pag nag-miss call na siya, ibig sabihin nasa labas na siya. So punta na ako dun. Yan. So sa ngayon mga banong, wala tayong dito lang tayo maghihintay. So kung titingnan mo yung trabaho ko ngayon, tapos yung nasa Pinas ako, ganito rin yung trabaho ko nung naghahatid sundo ako sa mga anak ko. Pag tapos na sa school, pupunta ako dun mga 10 minutes before, maghintay na ako sa labas ng gate nila. Yan. So walang pinagkaiba yung trabaho ko ngayon saka doon sa Pinas. Yun nga lang, malayo ako dito, tapos yun, may kahit papaano may sahod. Yan. So yung trabaho ko dito, tuwing umaga, ihatid ko yung anak niya sa school, tapos yung high school, tapos balik ako sa bahay, ihatid ko na naman yung dalawang elementary. Ibang school din yun. Yan. So pagkatapos kong mahatid, lilinisan ko yung sasakyan, kasi mas maganda na kasi yung susunod ko na ihatid yung amo naming babae. So mas maganda na yung malinis yung sasakyan para at least makita niya na nililinisan. Kasi hindi kasi kahit linisan mo pa yan na hindi nakikita ng amo, problema yan. Alam mo naman dito sa ibang bansa, mas maganda na yung nakikita niyang malinis, at least alam niyang nililinisan. Yun. Kasi dati yung ginagawa ko nung una dito is, pagkatapos ko silang ihatid sundo, lahat sila pati amo, saka ako maglilinis ng sasakyan. So pag susunduin ko na yung mga anak niya saka siya, marami ng alkabok yung sasakyan. So parang hindi rin na linisan. Tapos pwede mo ring linisan bago ka umalis. Ang problema, sobrang init nun. Alas 2 ng hapon. Tagang ang init nun. Lilinisan mo. Kaya ginagawa ko na lang, pagkatapos kumatid yung mga anak niya, lilinisan ko muna. Total, may isang oras pa naman. Isang oras or 40 minutes na paglilinis bago siya pumasok sa trabaho. Yan. So yun lang yung ginagawa ko. Tapos pagkatapos ko siyang mahatid, yan, maghintay ng hapon. Magti-text na lang na papunta na, kagaya nito. Yan. Pagkatapos, depende kung may pupuntahan siya sa gabi. Pero kung minsan, pag hindi pagod yan sa trabaho, madalang lang naman nagpapadrive sa akin sa gabi yan. Pagkatapos ko siyang mahatid sa bahay, lumalabas na yan, siya na lang mag-isa. Minsan titingnan ko, wala na yung sasakyan. Kasi isa lang yung sasakyan namin. Yan. So nakikita ko na lang, wala nang sasakyan. So ibig sabihin, free na ako. Wala na akong gagawin. Kasi hanggat andyan yung sasakyan, talagang hindi muna ako nagbibihis. Kumbaga sa mga nurse pa, on call hanggang 9 o'clock ng gabi. Malay mo, baka tumawag. Kasi kung minsan tatawag sa akin, kukunin daw yung order nila sa restaurant, mga alas 8 ng gabi, alas 7 ng gabi. Yan. Ganun lang naman. So, hanggat nandyan yung sasakyan, hindi pa ako kampante niyan hanggang 9 o'clock. Paglampas ng 9 o'clock, okay na yun. Pero kung minsan, pagdating ng mga 7 o'clock, kasi pagdating ng amo ko sa bahay, parang nagpapahinga muna konti. Tapos magpahinga, maya-maya,
lalayas na yan, dala yung sasakyan. So pag nakita ko mga 7:30 wala na yung sasakyan, okay na yun. Kahit pwede ka na magbihis, kahit pwede ka nang gumala kung saan mo gustong gumala. Kasi hindi na magpapadrive yun. Yun, ganun. So, time check is 4:46. Siguro mamaya pa yan. Mamaya pa, mga 5 o'clock. Yan mga bano. So, ganito yung trabaho ng driver dito. So, maliban sa hatid sundo, naglilinis din ako ng tuwing hapon. Pag tumawag sa akin ng mga kagaya nito, mga 4:30 na sa tumawag, napapunta na daw ako dito. So, before ng 4:30, mga 3 o'clock, nag-ano na ako dun. Nagwawalis-walis na ako dun sa compound nila. Yan lang, walis-walis lang. Pagkatapos nun, saglit lang naman yung pagwawalis. Walang ang 10 minutes. Yan lang, walis-walis. Hanggang sa labas. Total, hindi naman masyadong magaan naman na trabaho. Tapos nun, pahinga konti, hintay na lang ang tawag niya na sunduin na siya. Yun lang. Tapos basta yun lang, yung araw-araw na ginagawa namin. Kasama ko yung yung kasama kong Indonesian. Yung sa kasama kong Indonesian, mas mahirap yung trabaho niya kasi 4 na sasakyan yung nililinisan niya. Tapos, ang dami niyang pinagdadrive. Kaya talagang pagod na pagod siya. Yung dati, nung wala ko, kahit ito yung mga anak ng amo ko, siya rin nun hatid sundo sa school. Kaya mahirap sa kanya. So ngayon, parang nag-conflict na masyado yung schedule ng anak ng amo ko sa school, saka yung sa schedule ng kapatid ng amo ko, yung mga anak sa school din. Yan, kaya kumuha na lang ng driver. So, buti naman kahit papano yung amo ko, hindi na ako pinagpapadrive ng gabi. Madalang lang pag pinagdadrive ako. Kaya at least, diba? So, yan na lang. Ito, mayroong 2 kabayan dito na naglalakad. Malamang mayaman to. Kasi malaki-laki yung sahod nito nila. Ayan. Yan siguro. Kasi dito pagbaguhan ka, mostly talaga pagbaguhan, 1.7 talagang bigayan talaga pagbago ka. Driver sa bahay. Ganyan talagang bigayan. Yun naman kasi yung iba, yung mga mayayabang na mga driver dito, yung mga Pinoy, na pag tinanong ka, ay maliit yun. Tapos pag tinanong mo siya, ilang taon ka na ba dito? 5 years, 10 years. Alam mo yung ganun. Pero kung titingnan mo naman, tama lang naman sa baguan. Kasi every year naman nag-i-increase. So, at yun naman tama naman yung yung kumbaga kung titingnan mo sa ng PUA, ganun talaga $400. Ganun. Maliit lang talaga. Pero, pwede na. Kaysa naman sa Pilipinas, wala ka namang dyan. Mahihirapan ka makahanap ng trabaho. Diba? Kagaya yung edad ko. Sa edad ko nito, 47. May kukuha pa ba kayang sa restaurant? Diba? Wala na. Kasi lahat ng abroad ko, puro restaurant yun. Lahat. So, kung nagtuloy-tuloy ako abroad, pwede rin, restaurant pa rin. Ang problema, nung nag-stop ako abroad, almost 13 years na ako tumigil sa Pinas. So, kumbaga, laki na ng dinagdag na edad. So, 47. So, mahirapan ka na makahanap ng restaurant na trabaho pag sa Pinas ka pa nag-apply at matagal ka nang tumigil sa trabaho. Diba? 13 years ka nang walang trabaho. Kaya mahirap.
Pero kahit may edad ka na, kung kagagaling mo lang sa abroad tapos apply ka uli, yun, may pag-asa. Pero yung sabing kagaya sa akin na almost 13 years na tumigil, mahirap. Yan yung ano sa Pinas. Yan yung talagang tawag dito, katotohanan na nangyayari sa Pinas. Pag may edad ka na, mahirapan ka na talaga. Ganyan. So ngayon sa akin nga, buti nga kahit papano at least natanggap pa ako. Ayan mga banong. So 8 minutes before 5. Baka tatawag na rin yun. Magmi-miss call yun. Dati, pag tumawag yun, sinasagot ko pa. Ngayon tinatamad na ako kasi alam ko namang pag tumawag yun, nasa labas na siya. Kaya pag tumawag, hindi ko na sinasagot. Diretso na ako doon. Pinapandar ko na lang sa sasakyan tapos diretso na. Ayan. So ngayon siguro, iwan ko kung saan to pupunta kasi nga yung dalawang anak niya, yung kambal, may sakit. Kaya baka magang uwi. Ayan. So dito, yung mga sasakyan dito, nasa gilid lang ng kanto, kalye. Diyan lang nila pinapark. Kahit sa bahay nila. Malaki bahay nila pero yung parking nila nasa labas. Kahit anong ganda ng sasakyan. Ganyan sila. Yung sa atin, kahit pangit yung sasakyan, naka-parking talaga. May sariling parking area. Tapos konting gas-gas, mapagalitan ka pa. Dito, konting sagi, okay lang. Walang daming itche-buritche. Gaganda ng mga sasakyan dito. Sa Pinas, kahit lumang-luma na, makipag-away pa yan. Yan. So, sa ngayon, tagal pa ako rito. Meron na akong, ano ba, patatlong buwan pa lang. So, meron pa akong 21 months. 21 months na bubuuhin. So, sana pag ganito lang yung trabaho, sana hindi magbago yung amo. Ganito lang trabaho, okay lang. Hindi masyadong pagod. Hindi kagaya sa kasama kong Indonesian, yung anak ng amo niya is binata na. Palagi nagpapadrive. Gabi. Gala dito, gala doon. Yan. Kaya nahihirapan siya. Tapos kinabukasan, maaga pang magising dahil sa mga ibang anak papasok sa school. Yung sa akin naman, high school pa lang. Second year high school yung panganay. So parang hindi pa masyadong gala. Grounded pa ng nanay. Hindi pa siya makasabing punta tayo doon, punta doon. Talagang lahat ng galaw niya is magpaalam muna sa nanay bago siya papayagan. So at least may limitasyon yung ano niya, yung gala niya. Hindi kagaya ng sa Indonesia, walang limitasyon yun kung kailan uuwi. Kaya kung minsan sa sasakyan lang siya natutulog, hindi na siya umuwi ng bahay, tulog na lang sa sasakyan tapos tatawagan lang, punta ka dito. Yan. Ganyan. So sa buhay driver, may mahirap, meron ding hindi mahirap. Pero pag ano lang, kahit mahirap, pag nasanay ka na, wala nang mahirap doon. Ganun. Ano lang. At sa mga gustong mag-apply, okay rin, apply lang kayo. Okay naman. Sanayan lang yan. Sanayan lang yan. Tapos dito, parang semi-open na rin yung Saudi. Open na rin. Yung mga babae nagdadrive na, nagtatrabaho na sa mga mall.
may mga sales lady na. Dati Saudi walang sales lady. Puro lalaki. Kahit bra panty tinitinda, lalaki pa rin. Ganon dati. Sa ngayon wala na. Tapos yung mutawa, wala na ring mutawa. May mutawa rin pero ando na sa Maka. Wala na rito sa hindi na kagaya dati na talagang umiikot na mas powerful pa sila sa pulis, hindi na. Talagang wala na yung mga mutawa talaga. Hindi na powerful. Ganun. So, yan mga banong. Hanggang dito na lang muna yung kwentuhan natin. Yan. Maghintay na tayo. Kasi 3 minutes na lang. Sigurado na yan. Sige na. Bye-bye.